Hello mga mi! Panibagong araw, panibagong cake order na naman tayo. Ito ang inyong cake fairy and a full-time home baker. Ito po ay order ng aking kaibigan para daw sa kanilang butihing ina. Pang 60th birthday nga kaya may touch of gold and black. May kasama pala itong 60 pieces na cupcake na naunang in-order ng ating client noong January pa lang. Minsan pa nga, nakalimutan ko na nag-bake pala ako ng 60 pieces cupcake at yun pala ay hindi pa sa araw na yun. Dahil ang order nila ay ngayong February 6 pa. Buti na lang nakaisip agad tayo ng paraan, kaya nagpa-sale tayo instead of 350 pesos, ginawa na lang nating 280 pesos. May nag-grab agad sa 2 dosena at buti na lang yung 3 dosenang natira ay napa-order natin. Pagkatapos nga natin mag-crumble sa ating cake, naglagay naman tayo ng ating frosting. Nilagyan ko pala ng kaunting yellow yung ating frosting para hindi naman siya plain white. Nito nga ako maglagay ng frosting. Inilagay ko muna sa piping bag bago ko siya ilagay sa ating cake. Para mas madali, diba? Sa pagpapakinis naman, una ginagamitan ko muna siya ng spatula. Kasi sa napansin ko, less bubbles kapag nag-spatula muna tayo bago mag-scraper. Sa ganyang paraan nga, mas madali ko siyang napapakinis. Kaya itong puting scraper na to, ito yung pang final touch ko. Naalala ko pa nung una ako magpakinis ng cake, inabot talaga ako ng 2 oras. Kaya ngayon medyo natutuwa ako at madali na lang para sa akin. Dito nga ay naglagay na tayo ng mga bulaklak. Ganito ngang design ang gusto ni client, kaya tansya-tansya na lang ako kung paano ko ilagay ang mga bulaklak at kung saan siya mas babagay. Para naman makuha talaga natin yung gusto na design ni client. Hindi naman talaga accurate yung makukuha natin yung design ni client, pero at least mapantayan man lang natin ang ganda ng pinakita niyang cake design, di ba? So dito ay nasa isip ko na yung design na binigay ni client. So ako na lang nagtatansya-tansya kung saan ko ilalagay ang mga bulaklak at iba pang detalye. Ang main goal talaga ay magka-accent siya ng black and gold dahil yun ang order ni client sa atin na kulay ng cupcakes niya. Kahit sa inspo ay wala yung black and gold, dapat ang output natin ay may black and gold. Idea ko na lang nalagyan ng black and gold balls ang ating cake design. Dahil sa ganyang paraan nga, makukuha natin ang gusto ni client na accent ng black and gold. Para sa akin, mas maganda talaga pag nagbibigay si client ng inspo. Yung hindi na tayo mangangapa kung anong design yung gawin natin. Kasi minsan talaga limited lang yung knowledge natin about sa pagdi-design. Kailangan pa natin maghanap sa internet kung anong gagawin natin. Uy, aminin! Dito naman lalagyan ko siya ng more na bulaklak para mas marami, mas bongga. O, diba? Gustong-gusto ko talaga ang ganitong design. Kaya pag may order na ganito, na-excite talaga ako. Dito nga ay medyo satisfied na tayo sa outcome niya. Pero, syempre mas maganda pag maglagay pa tayo ng more details. As per client request, dapat yung gawa natin may resemblance dun sa binigay niyang inspo. At yun naman talaga ang gusto kong ma-achieve. Kaya naglagay tayo dito ng dagris which is gold. Maglalagay din tayo mamaya ng gold leaf kasi yun yung nasa inspo ni client. Dito pa nga lang ay kinilig na ako. Syempre ba naman? Excited na din ako na makita ni client ang outcome nito. Kasi ang sabi niya, ako daw ang bahala. Nakaka-flatter nga naman kung may tiwala si client sa atin, di ba? Maselan talaga kapag nag-design ng ganito kaliliit kasi baka magkamali tayo. Malimit pa naman kapag malapit ng matapos, dun tayo nagkakapalpak. Talaga talaga na hindi tayo masyadong nagmamadali para naman mabigyan natin ng oras ang design at makapag-isip tayo ng tama. Ito palang nilagay ko, ito palang gold leaf na sinasabi ko. Ayan, malapit ng matapos. Satisfied naman ako sa gawa ko. Sana matuwa rin si client. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang iyong Cake Fairy. Bye-bye!